Ngayong araw nga po pala mga kaputol ay maglalako kami ng mangga. Sinama nga din na talaga namin na itong bulinggit na ito kasi walang magbabantay. Kesa naman magsigawan sila na magsigawan nila sa bahay ay sinama ko na laang. Baka naman kasi sa halip na nakaka-move on na si Mudang ay lalo pa siyang ma-stress, kakasaway at kakasigaw sa bulinggit na ito. Sinama ko na laang din naman talaga para naman makabanding ko din naman ang anak ko habang nagtitinda kami ng mangga. Sa sobrang dami nga naming mangga ay nilibot na rin namin ang buong sablayan para maglako. Hanggang sa dito nga kami napunta sa munisipyo at sa iba pang building. Huy, ang layo! Madami nga daw tumatangkilik ng aming mangga kasi nga matamis. Bukod sa hitik sa gulang, ay talaga namang makaka-sureness ka ng tudong sweet, kasing sweet ko, huy! Kailangan ko din talagang umabsent sa pagpasok kasi nga para matulungan ko si mama sa pagpapalako ng mangga. Kapag hindi ko tinulungan ang nanay ko, ay aba, mabubulukan kami, sayang naman ang puhunan. Sa isip-isip ko nga lang rin naman talaga nung nawala si papa, ay ako na ang pumalit sa pagtitinda. Minamaster ko na lang rin talaga ang asawa ko kasi nga wala din talaga ako magagawa. Kung hindi kami magtulungan ay siya, gutom na. Pagkatapos nga namin makapagpaubos ng 5 crates sa bayan ay bumili na nga kami ng karne. Binilin nga din ni mama na maghanap nga daw ako ng baka. Huy, sosyal yan. Nung nagkaroon nga kami ng mga konting tubo ay nakabili nga kami ng kalahating sakong bigas, 25 kilos. Nakapag-grocery na rin ako ng mga sabon, shampoo, Colgate, at ibang pangangailangan ni Gio. Kung hindi ka lang rin naman talaga kakayod ng alas submarino sa panahon ngayon, ay siya, talaga namang gugutumin ka. Sa pagkakayod nga pala ng buhay namin dalawang mag-asawa, ay kami ay tulungan. Marami nga nagsasabi sa amin na iisa pala ang aming anak. Kung makakayod na daw kami, ay tudo-tudo, ay alangan. Nakakatuwa lang rin naman talaga yung aming tubo ngayon ay naka 600 din kami kaya kami naka-grocery plus yung upa pa ni mama na pambili ng bigas. Huy, kwinenta. Sa 2 araw namin pagtitinda sa kalsada ay talagang marami kaming na-experience. Sama-sama pa itong bulinggit na ito na napakahirap. Saktong-sakto nga din talaga yung 2 araw namin pagtitinda sa kalsada ay kabakabanding ko man laang ang aking anak. Binilihan ko na nga siya ng ice cream. Siyempre kasama na ako. Habang inaantay ko nga si Aljun sa pagdi-deliver ng mangga dahil nga may mga tindahan din kami na talagang binibilihan namin na ang kinukuha ay 15 kilos, isang tray. At mas marami pa doon. Nung natikman nga nila yung aming mangga ay binalik-balikan na nga nila ay umorder pa ng napakarami. Madami nga nagtataka kasi kung paano ko daw hawakan, kung paano ko daw i-cellophane ang mga mangga na binibili nila sa akin, kilo-kilo. Pero dahil sila ang may mga kamay, syempre, sila na ang mag-kilo at sila na mag-plastic. Hoy! Sa 2 araw, naramdaman ko din maging boss. Hoy, taga-bigay laang ng mga barya, taga-sukli, treasurer yan. May mga customer din talaga ako na naaawa sa akin kung bakit daw nagtitinda pa ako, bakit ganun daw yung mga sitwasyon na nararanasan ko sa buhay kasi nga wala na nga daw mga daliri ay ako pa ang nagtitinda at naglalako. Bilib na bilib din talaga yung mga customer ko kasi nga nagagawa ko pa yung mga nagagawa ng normal. Ay sa hirap nga naman talaga ng buhay ngayon ay wan ko laang kung hindi ka magpakapal ng mukha para lang makapagtinda at makapaglako. Sa panahon ngayon, hindi mo na kailangan magpasosyal, mag-inarte at magpaganda. Hoy, dami mong alam. Ang kailangan ngayon ay lakas ng loob at tapang at kapal ng mukha. Siyempre, alangan hindi mo yan isama sa buhay mo. Kaya sana ngayong araw ay na-inspired kayo sa pagtitinda at paglalako namin ng mangga kasama si Gio.